Yo, check! It's your boy, Quiz Ash, aka Ash Balanom. At ngayon, gagatasan natin. Walang iba kundi ang bagong labas ng Flip Top. Kasama ang aking mga special friends. Grabe! Ayan, magpakilala kayo. Unang-una sa baba ko si West. Let's go. West, konting introduction lang. Ayun, gumanga si West. Ash Balanom. Ayun, okay na. Magandang gabi sa inyo lahat. Ayan. Alright. JJ West nga pala. Sunod, MB boss. Yo, what's up, man? It's your boy, Nirvana MB na naman nga pala to. Ang reviewer na walang tira, alam nyo na, men. Supportahan nyo to si Ash Balanom. Malupit din ang mga content nito. Tapos, syempre, supportahan nyo rin yung walang tira. Yeah. Nirvana. May merch. May Nirvana merch. May merch na tayo, ha? May merch na tayo, ha? At yung pinakamalupit, ang pasimuno ng lahat. Magpakilala ka. Yo, Padi, Donnie nga pala. Maraming salamat sa lahat ng mga pumunta. At representing ACRL, syempre. You know. Yeah. Ngayon, simulan natin to? Simulan na natin. Yan. Try mo na. Yeah, fast forward natin sa interview, ah. Sobrang excited ako at masaya na makaabot sa pangalawang round ng Isa Buhay. Siyempre, pressured din ako ngayon kasi alam mo naman, pag Isa Buhay, laging do or die yan. Tournament pala? Gog! Excited, nervous, anxious, excited. Basta alam ko, pinaghandaan ko at ginawa ko yung trabaho na kailangan para makasampa dito. So, ngayong gabi, panigurado, maganda yung makikita yung performance galing sa akin. Kumaga yung... Nawala audio. What's poppin'? Pinosa ata. Naka-record siya, no? Nawala yung... Hello. Yun! Oh, okay na. Nag-feedback. May naka-loudspeaker ata sa inyo. Naka-loudspeaker ba, boss? Hindi naman. Ako wala. May feedback na mahina eh. Sige. Yung Art of War na hindi ako makikipag head-on sa ganun. Kaya ngayon naman ang finokus ko yung mas maging accessible yung material ko dahil ang laki ng stage, ang laki ng venue. Magaling na battle MC si Saint Ice. Malawak yung vocabulary niya kumpara sa mga usual na nakakalabang ko. Si Zaki, kumbaga, matik na. Sa mga battle MCs ngayon, usapang battle MC, elite. Isa sa leaders of the new school. Well-rounded, well-read. Kung preparation, mahirap talaga lagi ang preparation kasi kumbaga ang daming material eh. Ang problema doon, paano mo siya pagsasama-samahin at makompleto yung isang round na hindi ka mukhang tanga sa stage. Hindi ko na siya iniisip kasing scientifically as yung ibang battles kasi hindi ako nabigyan ng privilege na yon for this sa preparation sa battle na to. Pero yeah, masaya naman. Enjoy pa din. I love this shit. Yun, Saint Ice, alam ko handa ka. Bigyan natin ng magandang performance yung mga tao. Yun yung pinakamahalaga. Pinakamahalaga is mag-enjoy sila. Yeah. Yo, Zach! Walang PC ka alam mamaya. Let's go, bro. Bar for bar. Let's go, man. Peace, man. Mahaba ng interview nila na yun, ha? Parang first time yun, ha? Ng prop. Forward natin, ha? Check natin kung mamimit na ito yung expectation nila. Ano yung expectation sa battle na to? Let's see. Shoutouts sa lahat mga represent collab, hype beat, mga abangan yung ulap. Kasi tayo. Bugbugin kita, bugbugin mo ako. Crown Manila, Floodway Hustlers, syempre Baby Jack Apparel, Moro Beats. Yeah! Baby Jack Apparel, syempre, at Toyo Wear, pati na rin. Kasi tayo.
Patan nyo rin bagong merch ni St. Ice Pray For Us. At nanalo na po ito si St. Ice. Pinili niya mauna si Zaki. Tig 2 minuto. Dapat tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Zaki. Wait lang, wala kayo naririnig na feedback? As in? Wala naman. Meron eh, meron. May maliit, no? Oo. Yung may nagdodoble. Sige, try ko ang... Try mo nga i-off yung muna ano. po, boss. Sige. Ayan, wait lang. Yo! Sa'yo. No, wait lang, balik natin ha. Ko dahil ang laki ng stage, ang laki Nawala, ng Wes, no? venue. Magaling na battle MC si St. Ice. Malawak Wala yung na. vocabulary. Wala na. Wala. Pag MB pa magsasalita ka na lang ha. Tsaka mag-unmute. Ayan. Sign language. Meron tayong isang audio ito. Okay na ba? Niya kumpara sa mga usual na nakakalaban Wala. ko. Si Zaki, ano yan eh. Okay na, okay na. Kumbaga, matik Okay na. na. Okay na. Sa mga battle MCs ngayon. Game. Si tayo. Clothing, Ice Pray For Us. St. Ice. Pinili niya mauna si Zaki. Tig 2 minuto. Dapat tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 13. Zaki. Iskoran ba natin? Wala naman tayong tira eh. Wala. Wag na, no? Enjoy lang. Kaya mo na. Enjoy lang. Enjoy lang. Let's go. Yo! Ngayong gabi, ma-expose lahat ng iyong kasuputan. Yung pangarap mo sa isang buhay ay ngayon natuldukan. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampyon ng sunugan. Sabi na Kaya yan. St. Ice, say bye na sa next round. Cause a Spitfire, you are dead now. Magkaka-stage fright, mas-stress out hanggang si St. Ice ay mag-meltdown. Kasi mapipressure yan agad sa malakas kong voice. Ako, di na-i-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya kung mapatay, kaya Straight to wala the point. akong choice. Kaya kung mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Ay, kala ko dun babagsak. Kaya alanganin at dilulusot tong batang corny. Ano yun? Wawasakin kung Wait lang. Lag ka, boss. Hindi ko naintindihan yun. Wait lang. Ah, sige. Ikaw mag-play. Ano yung outdoor boys? Ano yung outdoor boys, West? Alam mo ba yun? Umagri ka eh. Gawin ka Ano eh. yung panapos niyang Ano, line dun ano? sa ano na yun? Kala ko babagsak sa ano eh. Straight to the point. Pero outdoor boys. Anong kuha mo dun? Ulitin natin. Ulitin natin yung 4 bars. Di ako nag-agree sa outdoor. Di sa ba, outdoor nag-ano boys, siya, eh. Ayun, nawala. Basta nag 4 bars siya. Oo, nag-4-bar setup siya na, ay hindi, nagbabad siya dun sa sunugan, mainit, Meltdown, matutunaw, pressure. tapos outdoor boys. Baka ano yun? Meltdown, pressure, outdoor boys, ayun lang. Baka movie reference. Check natin, pare. Google nyo na. Shoutout nga pala sa mga... Shoutout pa sa mga ano natin, live viewers natin dyan, sir. Oh, shoutout sa mga live viewers natin dyan. Kung meron man, makinig kayo. Shoutout dyan. Yun, oh. Oh, mag-comment kayo kung ano ibig sabihin ng outdoor boys. Pasensya, wala kaming mga tira eh. Balik na natin yung 4 bars na yun. Wasakan voice. Ito. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag Ay, natapat sobra na. kung mapatay, kaya wala tong choice. Ayan, ito yun. Voice. Ako, di na-i-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya kung mapatay, kaya wala tong choice. Kaya kung mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Kaya alanganin at dilulusot tong batang corny. Siguro ano yun, specific. Check mo nga, West. Ano yung outdoor boys? Parang ano yun, movie ata. Nag-survive sa ice, outdoor boys.
Wala eh. Bawal ako mag-altab eh. Ganun. Oo, sige. Ano natin yan? Bawal ako mag-altab. Bawal ako mag-altab. Oo, himayin natin. YouTube, popular YouTube channel. Ah! Okay, yung lalaking... Featured Wilderness Adventures. Survivor Skills. Oo, yung lalaking Oo, yun. nakasalamin. Yun ata Sabi yun. ni Googles. Okay, yun pala yun, Outdoor Boys. Okay. Yun nga yun, yung nasa Alaska siya, something na gano'n. Tapos, forest. Ano movie? Hindi, vlogger. Tama ba, West? Tapos, Vlogger sila sa YouTube. sa ano sila, Ay, di, parang ano lang eh. talagang lumalabas sila, nagsusurvive sila sa malamig Survival. na klima. Hindi lang sa malamig. Sa iba't iba. Oo, yun na yun. Tanggapin na natin yun. Okay. Proceed tayo. Dito eh. Diba? Wawasakin kung binubuo mong comeback story! Malamang itong bout, kanyang cause of death. Mali ka ng kinol out, kaya call for help. Malakas ka lang para sa fans na mahina comprehension. Mananalo ka lang sa akin pagdating sa comment section. Dating Ice Rocks na mayabang, lahat sa kanya bad trip. Nasobrahan sa kakupalan kaya tinanggal siya ni Arik. Ngayong nag-comeback, bait-baitan, biglang nag-behave. Tung rapper ay nagpe-pretend. Kasi dating kupal, tas biglang naging saint. Wow! Character development! Para magustuhan ng fans ay tinatry mo naman bluff. Alam kong di yan totoo, yan ay imahe na pang front. Pero di na ako na-surprise dito sa rival ko pagkat ganyan talaga si Jason, laging may suot na mask. Ika'y nagbago ng direction at nag-change plans. Pero di ka nagbago para disenyo ay ma-enhance. Gusto mong mahalin ka ng tao, ang intention ay to gain fans. In short, nagbago ka lang para sa validation at acceptance. Ganda ng mga rhymes niya, no? Gain fans. May entrance ba? Something na. Basta, bago. Ganda ng choice of words. Meron ka bang na-miss out, boss? Pero pag-usapan natin yung angle. Yung angle niya na nagbago ng pangalan si Saint Ice, tinanggal siya sa flip top, tapos bumalik siya, naging Saint, tapos pinantapos niya ng, ewan ko kung Character tapos niya ang angle development. na yan or may susunod pa. Oh. Ayan, character development. Malakas ba yun sa inyo or what? Medyo, sa akin medyo filler kasi ilang beses na rin yun na angle sa kanya, tapos ang lang medyo other bagong laro, pero yung punchline hindi ganun ka solid. 'Di ba? Bagong choice of words, bagong tawag ito. Bagong latag pero create pero same yung pero same landing. Same thought, same landing, no? Iba lang. Ikaw ba sa MB? Tingin mo doon, okay lang 'yun. Siyempre, wala tayong tira. Wala tayong dyan. Papanindigan mo yan, ha? Oo. Papanindigan mo yan. Branding mo, ha? Sige. MMA fighter ka, di ba? Sige, subukan. Game. Yun na, tinapos niya na doon. Kasi parehas lang tayong fighter. Game, suntukan. Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan. Angas nun. Parang na-predict ni Ice. Na niya yung reaction. Yun na. Akala ko, Sige, boss. hindi ko na-expect yun. Akala ko, sasabihin niya na nagbo-boxing din siya. Kasi nakikita ko sa mga vlog nito ni Zaki, meron din siyang sports boxing din to Pero hindi pala, cage pala, yung nakulong pala siya. Pero alam niyo, Caught off guard ako dun alam niyo naman yun, nakulong si Zaki, di ba? Oo. Okay.
Yan. Para wala lang, na ano ko, parang nako, may naka-ready si Ice doon. Kasi na-predict niya in a way, sa body language. Tingnan niyo, parang nung papunta sa cage, gumano na si Ice. Yung parang pre-med na nakahanda Oo, pala to parang si, ano. lagot Pero ka. tingnan mo yung reaction ng yung reaction ng tao na ano din nila parang nakaka-relate ako dun sa crowd na Bigla. ganun din yun na feel ko. Oo. Oo. Di ko rin nababagsak sa kulungan, pero okay din. Nice flip. Oo. Balik natin konti. Angas. Kasi parehas lang tayong fighter. Game! Suntukan! Yung napasukan mo na cage, octagon. Yan, Yung napasukan ko na cage, kulungan! Di ba? Nauna na. Kaya nga, no? Nag-react siya na parang, alam niya na Paparating. pupunta dun sa, ano. Pag ano, okay, may tanong ako. Pag ano na, diba, kasi, wala pa naman sa atin dito na nag-battle lang live. Nakabattle ka na ba ng live, Ash? Wala. Ikaw, ano, West? Wala. Pag ano, halimbawa, in the future, meron kayong makalaban. Kasi for sure, alam ko, magla-live din kayong dalawa eh. Doon kayo papunta eh. Pag, halimbawa, may kalabang kayo na ganyan, sobrang Aggressive? na ini-express niya yung mga reaction niya doon sa line mo. Nag-i-express siya. Like, may mga laban kasi na, halimbawa, si Cripply, pagkalaban mo yun, timing lang yun, hindi yan siya nagre-react. Kasi ang reason niya is kapag halimbawa, nag-joke yung kalaban, tapos tatawa siya, parang binibigyan mo ng confidence yung kalaban mo na ang lupit ng line ko na yun, tapos magkakaroon siya ng momentum. So kayo, halimbawa, alam ko magiging battle MC kayo, magla-live kayo in the future. Anong gusto niyo bang Character. gayahin to si Saint Ice na ganyan siya na nag-enjoy siya sa sa ini-spit ng kalaban niya, nagpapakita siya, nag-enjoy siya and so on. Kayo, gusto niyo ba maging passive aggressive lang o? Medyo dalawa yung tingin ko diyan, ako muna. Kasi yung pag ganyan yung galaw mo, sobrang confident mo sa sulat mo, like kabisado mo. Kasi naano ko rin doon sa mga review nila, Looney nila, ganyan. Na pag sobrang nakalak na sa isip mo, parang mag-enjoy ka na lang sa stage. Kasi sinasabi mo nawawala si West. Pero pag bago kay Cripply, naalala ko nung sila 30 or something na ganun. Pag yung like kinakabisado pa rin nila ulit, wala silang pake dun sa ini-spit ng kalaban. Ibig sabihin nun parang ibang klaseng zone naman yun. So, kung ako siguro, syempre, i-enjoyin ko rin yung sinasabi ng kalaban. Parang ma-appreciate ko rin. Siguro ganun yung atake ko dyan. Papakita mo rin sa body language mo. In a way, siguro ganyan kay Saint Ice. Ganun. Para chill lang. Wait lang, may isa pa si Zendluke. Pansinin niyo yung mga battle no, nakatingala lang siya. Pero ikaw pa, di kahit wala kang tira. Ako, ang masasabi ko dyan pa is, naalala ko dito laban ni Mott kay Six Threat ba yun? Oo, yun. Sobrang na-amaze din siya dun sa mga lines. Yun nga, parang napanood ko rin sa isang Break It Down na sabi rin ni Looney is parang sometimes yun nga, wag mo rin ipakita kasi sobrang humble daw din talaga ni ni Mott. So para sa akin, ang comment ko dyan is ito kasi magtropa kasi ito eh. Hindi ko masisisi ito kasi sila nagtitrain sila ng MMA, ng jiu-jitsu. Isa pa pala yun. Yun. So, siguro depende sa kalaban kung paano mo siya, or yun nga, depende talaga sa kalaban. Ito magtropa talaga to eh, kaya understandably na yun yung magiging reaction nito ni Saint Ice. So, yun lang, para sa walang tira. Sa'yo, West. Wala ako. Rinig ba ako? Rinig. Medyo glitchy lang yung mo. Ganda ng tagline mo pa gusto ko yun. Sa'yo, West. Nakailan DC ako
So, yun nga, ano ba, tama ba yung pagkakaintindi ko? Kung yung kabattle ko ba, kunyari sa live is, Hindi ko naririnig si Wes. nag-i-spit, tapos kung ano ba reaction ko, ano ba, ano ko, Ganon. battle siya. Siguro ganyan lang, depende kasi pagka-effective yung ginawa sa talaga, pag tinamaan ako sa ano niya, pwedeng mag-react ako, depende. Parang gaganon. Kasi hindi ko pa naman alam yung pakiramdam, lalo na yun, di ba? Ang daming crowd, alam mo yun? Pwedeng ma-distract ka sa crowd, pwedeng mablanko ka. Nga ganon, hindi ko pa alam yung pakiramdam kahit nga mag-perform sa harap ng Sa bagay. mga crowd, mag-rap lang sa stage, hindi ko pa alam. Siguro pagka mga ganyan, magpo-focus lang ako sa linya ko na wag lang makalimutan. Wag lang ako mag-choke, yun lang yun. Yeah. Ganda. Basta tayo? Angas. Marunong yan ng karate, pati wrestling. Iisip na Boxing. Ano, Wes? Sorry. battles, hindi na, basta. Okay. Proceed tayo. Pati judo. Tayong fighter. Game. Suntukan. Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan. Marunong yan ng karate, pati wrestling. Boxing, pati judo, alam. 6 months ka nag-training, tas nung laban mo, 6 na segundo ka lang. Ilang suntok pa lang, talo agad tong retarded. 1 segundo na lang, talo mo na si Ben Askren. Kasi sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Gin. Kuha mo yun, MB? Si Ben Askren is nakalaban niya si Jorge Masvidal na 6 seconds lang, TKO na si Ben Askren. So ito, parang 8 seconds kay Saint, or 5 kay Saint Ice. So yun, medyo Okay. MMA reference, UFC reference. Ed, 1 segundo na lang. Ang ina, lupet, may tira. Kasi sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Kinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref, si Kinoloja. Hindi ka ba marunong mag-isip? Bugok ka ba, boy? Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. After nung knockout loss, siya'y naglay low. Ganda nun Dapat pala sinama ko yung sa cross reference ko, Yung sa cross, kay JJ West. Punch cross, ganda nun. Wala sa Alam mo rin balita. talagang Naging talaga to, MMA matas- heavy din to. Sport, Enthusiast. Sa mga sa mga tao na fans ng mga sa mga fans ng fighting sport. May tawag sa kanila. Alam mo talagang din siya kasi may sleep roll on. Hindi ka tapos yung may mga reference siyang gano'n, ang angas ni. Nanonood. Alam naman din. Maangas. Bakit gano'n? Parang ang natin, ang de-delay nating lahat. O ako lang? Medyo. Ako rin, nawawala ako Madalas ako nawawala Madalas ako na-DC. Si Boss MB ba nawala? Hindi, ayun na. Yung nagbabalik. Lang yan. Nag-aaltab yan, nag-aaltab. Hindi, nawala kasi si Wes kanina. Nawawala siya yung Pero ngayon, nag-refresh lang ako. GG. Okay. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. After nung knockout loss, siya'y naglay low. Wala sa kanyang balita. Parang profile picture niya sa Facebook, walang mukhang mapakita. Kaya nagbalik sa battle rap at agad siyang nag-reroute.
kasi sa battle niya lang kayang tumagal ng 3 rounds. Saint Ice, para rin tayong nasa cage, nagsasquare. Aking straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa'kin, kaya face nagkaswell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell. Lakas. Ang angas ng ender niya. Ganda ng linis ng round. Ganda ng first round niya, tol. Lakas. Strong end. Merong ganyan na MC sa ACRL. Kung ina, no? Kung nag-battle si... pag gana, halimbawa, syempre kasi online, di ba? Tapos ganyan ganyan kakalakas ang volume mo. Putyang inang yan. Sunog lahat ng mga kapitbahay mo. Okay mo ha? Sige. Pero yun, solid na round yun ni ano. Pero round 1 pa lang, painit pa lang ni Zaki yan. Oo. Puro pansin ko puro given angles pa lang. Kinapitalize niya rito. Tingnan natin ang sagot. Saint Ice. O may dagdag pa ba kayo? West, MB. Sa akin, sige, banat. West. West, may naiintindihan ka pa ba? Wala na naman. Para ka ng clay. Sorry, West rewatch mo na lang. Lag ka sa amin eh. Yan na. Saved by the bell, pero ako yung next, yung champ. Ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Uy. Na, matutunaw daw ako. Shirt. Kasi ito yung sa sunugan nag-champ. Gago, huli ka nagtunaw ng ice, nahuli ka sa bars. Dalawa. Balitang hip-hop sa call-out ko, may malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin tong baby Jack. Subukan na. Di, ayoko yan kabanggaan. Sa kalsada yan tested. Ganito yung mag-aamon ng sapakan, tas ayaw magtanggal ng helmet. Tigas ng mukha ang puta. Napakatapang. Si Yang 1, babakbakan niya talaga. Kaso nung yung bouncers, di siya binack up. Biglang back na siya ng back ang puta. Back pala. Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo naka-base lang sa location. Ikulata ka nga kay Sak. Hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak. Sako ng bigas. Tapos MMA daw na peace fight to. Aggressive no, par. Iba. Medyo niyan, parang for me, ni-reinvent talaga niya yung sarili niya. Oo. Sobrang iba dun sa dating Ice Rocks na wala pa siyang tira nun, parang ako. May tira naman siya, tol. English battle pa nga siya eh. Grabe ka. Kinumpara mo sa'yo. Magaling din siya. Ito, napanood ko kasi yung breakdown ni Ice Rock. Saka ni... Sabi niya doon, ang reason kung bakit ganyan siya ngayon is because nag-i-enjoy na lang daw siya. Hindi na katulad noon dati na parang... Battle mode. Sobrang pasaway daw siya na... na gusto niya talagang durugin ng pagkatao ng may ganun siyang mindset daw eh. Pero ngayon, mas nag-i-enjoy siya na magkaroon lang ng opportunity na maging creative sa battle rap. Kaya tama ka rin na na feeling ko dahil nag-i-enjoy talaga siya. Hindi yung meron kasi mga battle MC na sobrang angas niya mag-perform, pero isama ka sa crowd parang awkward pakinggan na grabe naman tong may kilala ako. Joke lang. May ka naman, parang hindi siya bagay ganon. Pero halata mo kung ako lang talagang regular watcher lang, mas mag-i-enjoy ako kung nag-i-enjoy din yung MC. Yun, oo. Kaya nga mas mabenta yung komedyante. Diba? Oo. Kasi enjoy lang. Agree, pero mo si inyo, lahat ng mga matataas ang views puro komedyante.
Pero doon naman sa simula ni Ice, napansin ko lang, medyo yung fourth bar niya, yung punchline, medyo hindi tumatama. Mas maangas yung mga setups niya. Ewan ko lang. Naririnig mo na kami, West? Andiyan ka na ba? Ako agree ako sa iyo. Na. Kasi meron siyang line kanina na, meron siyang line kanina na yung suntok sa sako. Yun yung punch niya eh. Diba? Hindi yun, hindi malakas, pero ang lakas ng setup. Niya, Balik natin konti. Tabak-bak pala. Yan. Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation, wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo nakabase lang sa location. Kulata ka nga kay Sak. Hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak. Sako ng bigas. Tapos MMA daw na peace fight to. Parang mas maganda kung dinulo niya yung John Jones ng Pinas, no? Sa akin lang. John Jones. Si Sak Maestro pala, no, yung tinutukoy niya na sinuntok niya na yung Sak. Kasi may mga forbers na switchable. Meron naman nag-react pero Sino ba tayo? Wala naman tayong tira eh. Kulata ka nga kay Sak. Hindi ka John Jones ng Pinas. Pero syempre, kaya tayo kasi yung preference natin. Okay. Sige. Isa pa. Sapak. Sako ng bigas. Tapos MMA daw na peace fight to. Baka ng puta naman, tol. Pasok lang yan sa hexagon. Makalumang ataol. O kaya sunugin yung buto, tas lalagay sa Jordan na kahon. Total gusto niya daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung kumanggago, masakit. Mabagsik ang aggression. Tumalo sa poisong na sa peak. Kaso peak ng depression. Ano naman? Taong ayaw na mabuhay, nagawa mo na matalo. Anong kaibahan dito sa gagong kilala na lumalamon siya ng lason? Pero nabadibag din daw si Unico. Dapat mag-thank you ka kay Lance. Dahil sa break it down, kalaban mo, nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Kaya nagmukhang yung Zaki naka-A-game na lumagpas lang naman sa parking kasi sumabit siya sa hate train. So ano nagbago? Ano nagbago? Ba't nawala yung Zaking ng mamama pati bully? Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi panay barkada lang ni Looney. Kasi karamihan ng panalo niya doon, panay luto lang guys. Kaya nabansagan tong well done. Paano mo tutunawin yung ice? Wala kang ampalag sa water gun. Unico, 3GS, mga most hated lang noon ang dominated niya. Ibig sabihin, lipas na nga yung prime mo tapos overrated pa. Yung sunugan na Zaki, sana ilalabas niya. Bumalik ka na lang daw sa dati, wala ka nang ilalakas pa. Yang ginto mong alaala ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malaong mali, lunod to, dala kong hangin ni Mirab. Ibabaon ko yan, lagpas pa doon sa tunnel ni Saddam hanggang sa flow ko to mag-bloat na para pang Elisa Lam. Yakalang yun ang future goat. Yun pala sacrificial lamb. Tostado pang Gustavo Fring. Abo lang yan sa akin. Total gusto nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. Parang ilang minutes yun? Walang nakalagay. Mamaya makita na. Check natin. Tingin nyo doon, tol. Woo! Round 1 kay Zaki. Same. Zaki ako 1. Zaki. Ikaw, Wes? Zaki. Napanood mo, Wes? Ikaw, MB? Ano deciding factor? Sa akin ang deciding factor is because malinis yung kay Zaki, dire-diretso, may mga reference na sobrang gaganda, maganda ang landing ng punches, tapos ang lupit ng ender niya, parang pang round 3 ang ender niya doon sa round 1 niya. So feeling ko ito talaga yung pinakamalakas niyang round na nilagay niya sa simula. Sa akin, yun, munti ka na akong iboto ko si Saint Ice. Kaya lang naalala ko nga yung ender, diba? ni Zaki. So, kung sa live event na ko ito i-judge, possible baka Saint Ice. Pag tuloy-tuloy, no? Oo. Pag tuloy-tuloy, parang
okay yung mga reference. Yun nga lang, kung halimbawa hindi ka nga familiar doon sa mga binanggit niyang ibang mga reference sa MMA, ganyan. So doon lang magkakaroon. Pero, yun nga, sobrang last nung ender nga pala ni Zaki. So, dito sa video, Zaki, para sa walang tira. Ikaw ano? Yan, rinig na Wes. Yan, luminaw ka na. Naasar na ako. Napanood mo yung round 1? Tapos na yung 1? Okay naman? Oo, nasimulan ko yung kay Saint Ice dun sa may sako. Ampaw yung punchline eh. Tapos sa tuloy-tuloy huli. Kaya na ako. Ano nyo ba yung... sige. Zaki ka rin? So yun nga. Oo, Zaki, wala. Tsaka, parang balik na gusto ko lang din punahin yung rhyming, mas maganda yung rhyming ni Zaki kaysa kay Saint Ice. May mga ewan ko sa inyo kayo kasi kayo nagsusulat eh. Dapat bang halimbawa sa 4-bar setup, yung isa doon hindi naka-rhyme. Bakit ba 'yon or sa'yo West, nagsusulat ka ba hindi naka-rhyme? Pasakit nga ulo ko sa mga di-rhymer eh. Hindi ko naman siya makinig. Ganun nga. So, kahit isa lang, hindi ba pwedeng maging yun? Hindi ba pwedeng exception? Kung hindi man siya naka-rhyme, kunyari, yung pagkakasulat mo, wala kang magawa. Yung talaga yung setup niya eh. Kailangan yun yung ilagay mo eh. Pwede yung pagkaka-pronounce mo. Yun na lang. Yung pagkaka-pronounce mo na lang. Wait lang, naririnig mo na siya, MB? Hindi pa. Pero sige, ipalag lang. Mag-ano lang ako. Basta sabi niya, sige. Hindi, sa end nyo na yan. Rinig ka namin ni Donnie. Pero ang point ko, yung sabi ni JJ West, gets ko yun. I-slant try more, ayusin mo yung pagka-pronounce mo. Pero paano pag sobra? Halimbawa, ang end ng rhyme mo is O, tapos ang ni-rhyme mo is Ya. Wala yun. Wak! Obvious talaga. Obvious hindi nag-rhyme. Di ba meron siyang ganon? Meron siyang ganon eh. Meron siyang narinig ko kanina. Yung ni-rhyme niya sa anyo. Ano ba yung ni-rhyme niya sa anyo? Basta may narinig ako medyo off. Pero okay lang, Saint Ice yun eh. Gaya kanina, nung napanood ko sa inyo, yung review nyo kila Mateo Anon, may tumatak sa akin dun eh. Yung this will be over. Tapos ni-rhyme niya sa cheese grater. Di ba? Dark Vader. Siguro, okay sana kung over. Ova. Kung inaova. Ginawa niyang ova. Ova, tas greater. Oo. Niya, pasok sana. Sabi niya ova, then greater. Ang tigas pa naman ng R. Papasok eh. Paano ba? Ito, sakin, lalim. Pwede yun. Pwede. Nakatugma yung syllables, tsaka yung konting consonants. Depende pa rin sa pag-pronounce talaga eh. 'Di ba? Yan. Anyway. Parang sa akin Boss Donnie, napanood mo na yung sa akin yung kay Hades. Oo. May slant ka doon? May sinabi ako doon, sabi ko. Meron, oo. Aray ko, patol. Wala. Ayaw i-spoil lang Wait lang, ayaw i-spoil. Ayaw i-spoil sa YouTube. Huwag daw ma-spoil, Wes. Kaya ka ginanon. Wala, Wes. Wala. Wala. I-spoil mo kasi yung bars mo eh. Huwag mo na i-spoil. Hindi naman siya nag-spoil ng bars. Nag-spoil lang. Wala na. Wala na naman si Wes. Kaka-up ko lang, tapos wala na naman. Ako feeling ko meron talagang problema pag-apat. Hindi, nung nakaraan, apat tayo eh. Malinis yung atin nung nakaraan. Malinis yung nung nakaraan eh. Baka... anong problema? Hindi ko alam. Hindi, sa atin sync naman eh. Oo, okay yung sa atin. Baka sa internet lang ni JJ West or... Anyway, sige. Basta majority tayo. Zaki, round 1. Hindi, ang lang talaga dito is... Ayun na siya. Sana gumana ulit na. Hello, West.
Meron ba sa inyo? Oo, meron. Wala pa rin sa akin. Wala sa akin, wala sa akin. Wala. Ilan na yung nanonood natin dyan, sir? Hindi ako naka-live eh. Naka-record lang ako. Okay. Sige. O sa'yo, ilan? Shoutout nga pala sa 21 viewers Wait! natin na nanonood. Uy, congrats! What's up, 21 viewers? Damn! Samahan nyo kami. Shoutout sa inyo, guys. Samahan nyo kami. Sabi niya, nawala lahat mga boss. Kasi nag-refresh ako. 21 viewers tayo. Oh my gosh. Oo. Check ko nga. Anyway, sige. Basta majority tayo, Zaki, round 1. Okay na? Zaki. GG. Nandiyan ba si JJ ngayon? Wala. Up na siya? Sige. Go. Try nating ihimayin talaga line per line yung ginagawa ni Looney. Kung hindi ko naintindihan talaga, ipopost ko to. Sige. Banat. Wait lang. May nag-comment slant rhyme tawag doon. Boss, gets natin yung slant rhyme. Pero may ano pa rin. Dapat at least tugma yung vowels. Or merong dissonance. Dissonance ba tawag doon? Di ko rin alam eh. Pero ayun, shoutout nga pala kay Ivan Christopher Matienzo watching from Australia. Kita nyo naman, men. Kahit wala tayong tira, men. May nanonood sa atin. Malulupit dyan. Gagi, may nanonood sa atin. Totoo pala. Legit yan. Anyway. Hindi bot. Mateo, shoutout. Shoutout. Yun, Yeah. Okay na yung sa akin si JJ West. Okay na yung audio at ano niya. Pero pag ganito. Last na to. Donnie, pag may nawala, pag meron kang di makuha, hintayin natin matapos yung at least 4 bars bago natin himayin. Sige. Gets? Sige. Baka mamaya, ano yun tayo? Sige. Okay, sige. Tanginang yung mga bara niya, waipek. Yung goat, tsaka sacrificial lamb. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Tangina mo, ginagaya mo bars ko. Hayop ka. Tanginan to, daming... Wait lang. Nakakainis. Lagi pangalawang beses na ha. Wait lang. Rinig ako? Wait lang. Kami ni MB, hindi naman, narinig ko ba MB? Oo, rinig ka. Yan. Hindi, eto lang ha. 2 beses na kasi sa akin ginamit yung condolence at chocolate na angle. Okay? Sinadya ko talaga yun. Okay? Alam ko kay Zaki yun. Kaya nga yung pronunciation ginaya ko rin. Wala lang. Dinefend din. Wala lang. Sinare ko lang. Sadya yun. Kaya nga, dito sa sinabi ni Zaki, parang ako kasi ang labas, siguro yun din yung naiisip ng iba kasi hindi masyado nag-react, hindi masyadong nagland yung punch na yun ni Zaki. Kasi pag nakakarinig ako ng ganyan, parang mas okay pa na wag ka na lang mag-rebat ng ganun. Parang parang masyadong maano ba? Hindi ko ma-explain eh. Parang masyadong hindi nakakasakit sa kalaban. Kasi hindi pupuntos eh. Kung alam mong hindi naman pupuntos yung rebat mo, wag mo na bitawan. Pero ikaw MB, may opinion ako dito. Sa akin yun yung parang naalala ko lang sabi sa break it down ni Looney na yun nga kung alam mong hindi ka sigurado dun sa rebat mo, huwag mo na bitaw. Parang huwag mo na bitaw, proceed ka na dun sa mo. Kasi yung iba naman ng mga MC, kaya nilang pinakamalupit din dito sa mga rebatan, si Batang Rebelde. Minsan sa gitna niya ginagamit, tapos basta iba yung niya, hindi siya yung basta pagkatapos ng round rebat ka agad. May mga times na sa gitna niya tinitira yung yung mga rebat niya, which is isa sa pinakamalupit talaga ng rebattles yun. Kahit si Looney sobrang bilib din dun sa mga yun, kung paano yung thought process ni BR. Ang ko naman doon, kaya na-rebat niya na gayon. Kasi linya niya yun eh. Imposible hindi pinanood ni Saint Ice yung battles niya. Na parang, talaga ba kumuha ka ng angle sa laban ko? Sa laban ko pa mismo, tapos ako yung kalaban mo. Kaya medyo na siya, napikon. Or
may ano siya mag-rebat. Something na ganun. Malay mo, rage bait lang din yun. Ayan, nakuha mo. Oh, yan. Ganon. Yung parang na ano siya, na ano ka, na ano yung ego mo. Oo. So, pag na ano yung ego mo, tapos nirebat mo, parang hindi masyadong malakas yun. Parang, para sa akin lang. Ayun, ganun. Okay na tayo? G. Okay ka na, Wes? Rebat pa lang yun, ha? Yeah. Huwag ka masyadong magalaw, tol. Huwag ka masyadong magalaw. Okay pag di ka gumagalaw eh. Game. Yung sinasabi, ang sarap ka. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Putang ina mo, ginagaya mo bars ko. Ayan, may pumasok na rin niya. Tang inan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tang ina, ang lakas ng ulan. Ayun. Ayun, pasok yun. Totoo, no? Ni-review ko yung mga battles nitong bugok na pastar. Bukod sa bulok niya na bars, napansin ko rin na bulol siya sa R. Kasi ganito siya mag-rap, pake. Siya daw ang bagong representante ng Paranaque, pake. Malinaw yan sa kada battle. Kita nyo? Ito yung tunay na tamod ni Harlem. Hindi ako. Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Rock? Si Saint Ice Rock. Kasi nung laban nyo kina Apex at Abra. Sabi si Saint Ice Rock. Galing. Galing, no? Ganda. Nawala na si Wiz. Okay, babalik yan. Shoutout nga pala sa 26 viewers natin. Woo! Shoutout 26 viewers. Uy, check nyo rin yung Ash Balanom, tol. Nga pala, check nyo yan. Tapos si JJ West, solid din yan. Let's go. Naka-split screen. Kasi pangalan mo, Saint Ice Rock. Si Saint Ice Rock. Kasi nung laban nyo kina Apex at Abra, halos halika mo na si Apex lang yaka. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. Kumalat na yung clips kung gaano ka-bitch, yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung kiss to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas. Kuha mo ba yun, Boss Donnie? Yung reference niya? Ulitin mo nga. Hindi, yung about sa kiss angle. Hindi. Alam mo yung history ni Saint Ice? Oo, yung Abra Apex nila kay Abra Apex. Oo, may part kasi doon na nagkagano na nila, nagkahalikan na sila. Oo. Yun yung inaano niya dito. Yun. Okay. Kasi nakaganon ka na lang eh. Kasi pag ganun, hindi ako nalalakasan. Aray ko! Labas kami dyan, ha? Labas kami dyan. Buto na lang, wala akong tira. Pati. Labas kami dyan, Zaki. Idol kita. Baka, lagot tayo dyan. Gusto ilapat kanyang lipa. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. Kumalat na yung clips kung gaano ka ka-bitch, yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung kiss to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas.
Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Nung laban niya kay Ruff. Magandang ballet, no? Bago siya maglipat sa next angle. Pansin niyo yun? After niya gatasan, napuntang Starbucks. Galing ni Zaki. Pero ano yun parang ikaw talaga, since nga sumusulat ka, MC ka rin, lumalabang ka sa battle rap. So yung mga ganun, kaya believe din ako sa iyo dun sa writing process mo, napapansin mo. Sa akin, sa natural ko, parang ano lang siya parang yung normal lang na conversation na lang. Parang conversation, hindi ko siya napapansin. Kaya maganda siyang yun, nag-guest mo kami dito or nag-guest ako dun sa channel mo para at least yun may natututunan din ako na onting-onting information. Okay, para no, kaya maganda yun. Wala lang, napansin ko lang din yun. Kasi ganun yung ginagawa ko ngayon. Kaya nahihirapan akong like yung magdadagdag ako ng bars. May sisingit ako. Nahihirapan ako kasi pa nagsulat ako, dire-diretso. Dapat nakatugtog, nakatahi. Kasi nakaano na yun eh. May buntot-buntot na yun eh. Ganun yung ginagawa ko. Kumbaga, para sa iyo or hindi na masyadong malakas yung halimbawa nagbigay ka ng gantong klaseng angle tapos itatawid mo sa magkaibang angle. Dapat bago mo idugtong yung dalawang magkaibang angle, dapat may common thread. Yes, or meron may isang rhyme bago pumasok. Oo, kasi parang kung halimbawa hindi ka ganun ka detalyado, ano nang gagawin mo? Parang mag-aano ka na lang, no? Okay, next. Ratatatatat. Ratatatatat. Ganun na lang. Okay, may iba naman tayo. Ganun. Pero yung writing ni Zaki, parang walang okay, next. Parang tuloy-tuloy yung kwento niya. Yan na ba yung train of thought ni GL? Na parang idea? Ang train of thought kasi, siguro review natin next time yung isang perfect na train of thought. No, doon natin na-explain. Sige. No? Ako, ano ang hindi ko rin yun eh. Train of thought, yung parang, yung last word, gagamitin mo para sa next bar. Ganun yung lumang train of thought ni GL. Pero kasi habang tumatagal, na-upgrade niya yun na-upgrade. Hanggang sa naging seamless na. Bawa yung kay Zendlock. Kay Zendlock yung isa sa mga magandang train of thought eh. Parang Zend da. Tapos bilang, yung dulo nun gagamitin niya sa first bar niya. Yun yung, ganun yung na-introduce niya. Okay. So magkaiba tong ginawa ni Saki na writing process. Para kumbaga yung kanya, transition lang yun. Oo. Ganun. Basta, mag-sample tayo ng train of thought other time. Sige. Ganda yan. Ganun pala yung hayop na yun. Shoutout nga pala sa mga nanonood natin. 32 viewers tayo. Huwag mong kalimutan na i-subscribe si Ash Balanom. Ilalagay ko dito yan sa description. Solid to. Tapos, nga pala, supportahan nyo rin ang ACRL. Ito ang rap battle para sa lahat online. So, ilalagay ko rin sa description yon para ma-check nyo rin. At hindi lang tayo basta-basta nagre-review ng mga ganitong battle. Nagre-review rin tayo ng ACRL. Sana supportahan nyo yan, mga men. So, sige, banatan mo na. May nag-comment pa raw, kaka-upload lang, ginatasan agad. Boss, sorry naman. Di naman kami monetize, huwag kang mag-alala. Nag-enjoy lang kami. Habi lang to. Nagsisimula pa lang kami. Nag-enjoy pa lang kami, men. Habi lang to, par. May respeto tayo kay Ari. Oo. Habi lang to. Tsaka may basbas. May basbas ng presidente. May basbas to, tol. Ng ACRL. Anyway, proceed tayo. Pansinin natin yung transition ni Zaki. Dikit mong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung keys to victory. Nagkunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Ayan na, binitawan niya na dyan. Sino, saksakan pa ng angas. Ito Ay, yung tipong nagbo-walk out Angas. pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks.
Diba? Ayan na. Nung laban niya kay Raph, Ayan na. technical. Iba na, di ba? Ang galing, no? Ah, Maangas, tapos hinatid niya sa jokes, tapos bilang seamless din yun ah. seamless nga. Pero hindi siya train of thought. Sabi mo kasi ganun ba yung train of thought eh. Ang lang, pulido yung pag-aasulat niya. Like, tuloy-tuloy din. Ganun yung... Saka seamless din, no? Seamless yung niya. Hindi mo mararamdaman yung switch. Oo. Ganun. Nawala na si West. Anyway, sige. Nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Nung laban niya kay Raph, technical. Ang wak ng galaw. Pinagyabang niya sa lahat na si Jose Rizal, kamag-anak niya daw. Kahit di sila related, mga family fusion, hindi ka lang retarded. Marami ring delusions. Now you'll be shot dead, parang public execution. Ikaw pati si Rizal ay magpa-family reunion. Ang tanging achievement niya sa battle rap ay natalo niya si Jonas. Klaro yun, di ba? Ayan. Wait lang. So, hindi naman every time ganun siya eh. May mga time din na hindi siya nagka-transition. Ito, ibang angle na to. Okay lang naman. Pero kasi mas malupit pa ganun. Ang perfect na ganun. Okay lang naman. Sige. Ang perfect na gumagawa nun si Rafian. Wala lang. Ganun din Halos yung... lahat. Hindi ko masyado napapansin yung... Ngayon, actually, ito na pag-usapan natin ngayon yun. Ngayon lang ako naging mas meticuloso magtingin ng mga transition tuloy. Like from one angle to another, kung paano ginagawa. Another angle. Mas napapansin ko tuloy. Dati pag nanonood ako ng battle, okay lang, hinahayaan ko na. Pero ngayon may natutunan ako dito na putang ina, kailangan mas maganda pala pag creative ka rin mag-transition ng ng angles mo. Parang mas nakakamangha. Na itatawid mo yun na maayos na. One angle to another, no? Oo. Ganun. Basta, kaya nga minsan pag parang wala pa, kinikilig na ako kasi putik, ang ganda nung pagkakasunod-sunod. Nasa ganung na ako Dilemma yan pag live, no? Hindi ka tulad sa video na kaya mong i-post, kaya mong pero pag live, wait lang. Yun nga, factor din yun. Factor din yun, no? Kasi pag sa live, kumbaga hindi mo na siya kumbaga, enjoy mo na lang talaga Hindi mo na siya, wait lang, paano mo ba yun? Transition yun. Wala nang ganun. Sa replay mo na lang magagawa yun. Yun. Ikaw ba sa MB, may additional ka? Yun yan. Ano mo muna, walang tira t-shirt. Okay na? Yun. Okay na, sige. Balik tayo konti. Ang tanging achievement niya sa battle rap ay natalo niya si Jonas. Yan. Klaro yun, di ba? Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magbida. Ako, tinalo ko top dogs ng 3GS nung ako'y bago't rookie pa. Pinasan ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa. Pero Silip ba yun? Silip. Si Poison. Si Emzite. Tatlo? Tinalo niya yung mga yun? Sunugan. Sunugan? Nanangood pa lang. Una si Emzite. Parang katatapos na Oo nga pala yung run niya sa Sunugan na nag-champion siya. Season 1 naman yun, nung si Emzite. Tapos si Lipcram. As tignan parang katatapos na mag-champion na ata ni Emzite nun. Tinalo niya. Or running, something na ganun. First round yun ng tournament. Tapos si Lipcram yung sunod. Tapos si Romano, isa pa pala. Tinalo ni Lipcram. Talagang pala to, no? 3GS killer yan. 3GS killer. Tapos yung pinakamalakas sa bataan, no? Yan yung pinakamalakas. I mean, si Poison. Din yung slant and rhyme or straight to the point.
Doon yung ganun. Diba? Battle rap history, pare. Anyway. Lesson 101. Kaya talagang mas gusto ko pag nandyan ka, Ash, eh. Kasi kung kaming dalawa to ni Naku po! uululan lang kami nito. Wala. Kalalabasan nito. Wala to. Wala. Magaganyan lang kami ng t-shirt. Uy, magkano ba yung t-shirt mo? Ano lang yan? Hindi ko pa, unreleased pa to, kaya... Oy, wait lang, promote ko kaya yung merch ko dito. Marami kang viewer eh. Oy, oo nga pala, i-promote yun, pre. Wait lang, mabilis lang ha. Mabilis lang. Sige, balatan mo. Magkano yung gawa mo niyan, paggawa mo niyan? PM ko na lang muna, PM ko muna kasi medyo confidential. May mga trademark pa tayong inaayos. Baka... Siyempre, alam mo na. Nakakaingit naman kayo. Ayan paro. Ash Balanom Clothing yan, oh. Supportahan nyo yan, ha. Ash Balanom Clothing. Tingnan nyo, napaka-solid ng design yan. Yung likod niyan. Napaka-angas ng pag-iisipin ko kayo. Yun. Nag-order ka na, MB niyan? Meron akong ano dyan. November pa kasi yung pinsan ko. November pa punta dito. Pero may order na ako dyan. Yeah, nakalista na yan. Pag-iisipin ko kayo. Magiging reseller na rin ako. Wow, grabe. Yun, Ash Balanom Clothing. Anyway, sige, proceed tayo. Ang dami natin pinag-usapan. Controversial yung laban mo kay Jonas. Truki pa! Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa! Pero controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo nung third round, kaya mo siya na olats. Ganito yun eh. Yo, Boss Arik! Pumili ka dito ng gamit, gagawin ko yung tayo! Tangina! Last! Maya ka naman ng konti yung mga tao, pinuputol mo. Paano di pipiliin ni Arik yung bote? Gago, tinuturo mo! Gusto mo pagmukaing on the spot yun? Corny mo naman! Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan, wala ka lang ang laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice Kasi yung... Nung live to, andun ako eh. Nung live, nanonood kami nun. Medyo doon, para kasing kumbaga pre-mid. Pero ang lakas sa video, wala lang. Nung sa Break It Down, talagang sinabi niya, freestyle talaga yun. Wala lang yung dating lang. Oo, parang hindi nga dapat niya ituturo yung part na yung yung kaso syempre doon nakaharap yung mga tao eh. Kaya wala lang. Tomorrow magpumili ka ng kahit ano. Hindi gaano nag-register sa akin yun nung live ko. Okay. Kasi possible niyang plinant niya yun din, no? Pwede. Yun din. Or kinuusap niya si Arik, something na gano'n. Pero, syempre... Kaya maganda yung angle na to ni Zaki na yun. Kasi totoo eh. Hindi totoo. Hindi totoo. I mean, lang. Other side. Pwedeng other side. May ganong point of view. Diba? Kaya maganda ang punchline pag tinitira mo yung mga controversial shit. Kasi napapaisip mo yung mga tao eh. Parang malakas din yung punchline pag ganun eh. Na, pwedeng ganun Ganda. Sige, sige. Hindi lang fact, no? Hindi lang pwedeng ganun yung parati mong punchline na i-create. Pwede din yung... Gawa ka ng issue. Oo, gagawa ka ng issue. Gaya ng pinaka tumagal na ganyan yung anak ni Apex. Di ba? Wala naman siyang anak eh. Wala siyang anak. Ganun. Madaming ganyan na hindi naman totoo pero dahil battle rap at saka nagawa nila ng sarili nilang maganda rin execution. Ayos. Yo, shoutout nga pala 44 viewers na tayo. Uy, ayos yan. Okay. Ayos ka na ako, naka-live ka. Di ako naka-live. Next time. Sayang. Sige. Ganda ng conversation. T-shirt. Pakita nyo yung t-shirt. Yan, supportahan nyo nga pala guys, Ash Balanom Clothing. PM nyo lang sa Facebook page niya. Solid yan. At saka,
malupit na ano to. Iba to. Ibang battle MC to. Supportahan nyo ACRL nga pala. Check nyo yan, guys. May available pa ako. Siyempre, kakalabas lang ito, baka sabihin, ginagatasan natin. Hindi po tayo monetize. Passion lang natin mag-review, mag-check ng laban. Pero number 1 palagi nating sinasabi, check nyo pa rin yung number 1 yung original link sa Flip Top YouTube channel. Yeah. Siyempre, yun pa rin. Suporta pa rin doon. At yun. Pero paano pag monetize na? Pag monetize na, siyempre, ganun pa rin. Ganun pa rin. Pinag-aiba lang monetize. Oo. Hindi naman tayo, sabi nga nila, nasa pasarapan na, ano yan? Tama na. Nagreklamo na yung viewers mo. Review na raw. Sige. Sorry, boss. Nasa comment section ako eh. Yan. Plastic pa! Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan. Wala ka nang laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice Kasi yung rhymes niya sa setup, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinag-rhyme yung pack sheet at plastic. Ngayon, madedebunk na yung kinamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na ad-lib. Naloko mo lahat. Tsaka ang ganda din ng rhyme niya. Pasok na pasok. Pasok na pasok. Ang ganda din ng rhyming yung setup. Tapos may dalawang word na magka-rhyme. Tapos sa susunod na naman na line niya, setup, tapos dalawa na ng word na magka-rhyme. Tapos sa pinaka-last niyang line, ayan malakas na suntok. Naka-multi ba yun? Parang naka-multi yun Oo. Packing na plastic. Practice na ad-lib. Parang galing. Oo. Galing. Ang masarap pakinggan. Parang Zaki to Parang nararamdaman, no? Ay, hindi nyo ba alam na nanalo dito? Wala akong idea talaga. Ako alam ko na kung sino nanalo. Na-post na to na-post na eh. Ako, wala pa may surprise to sa akin. Tsaka, yun yung ginagawa ko ngayon, hindi ako masyadong nag-aano sa mga Facebook, sa mga comments. Kasi nakikita ko doon kung sino mananalo para nawawala yung excitement ko. Kaya yun. Pero after, kaya pala hindi ka nagla-like sa ACRL. Oy, nagla-like ako. Okay, review na. Sorry. Pero yun, ang lupit nung multi. Paringgan natin isa pa. Wala ka nang laman tapos plastic, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinag-rhyme yung pack sheet at plastic. Ngayon, madedebunk na yung kinamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na ad-lib. Ganda. Naloko mo lahat kasi kunyari on the spot yung naka-reading lines. Pues ngayon, ma-expose yung ganyang technique, Ice. Mahalata niyong staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng Nauso yun, no? Nauso yung ganyan. Kung merong fake joke, merong fake freestyle. Kung merong fake joke, merong fake... Ano yun? Meron pang isang Fake distract. Fake distract. Ha? Fake distract. Fake distract. Tapos ano pa yun? Meron pang may malupit pa na kung ano-anong mga fake ginagawa nilang, oo. Yun nga eh. Nag-evolve eh. Oo nga eh. Go. Okay. Ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Ano? Ulitin mo yung ender niya? Yung staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Ganda nun. Ganda ng ender niya. Nakakadalawa na siyang gano'n, no? Dalawa na, no? Tsaka sulit yung gitna, par. Maganda yung palaman niya. Tsaka nabawi niya rin yung yung rebat niya, yung una, 'di ba? Nag-react pa tayo na hindi tapos sinundan niya ng malakas. Kaya halos
Hindi na rin, para na-overshadow na rin yung ano na yun. Putang Ganda. ina, lakas ng second Lakas si round Zaki, niya rin, par. no? Lakas si Zaki. Pero mas Diba? malakas yung first round niya ng onti. Mas nagustuhan ko yung ano, yung ender ni Zaki nung first round. Pero still itong second round niya, iba din yung ano, yung tone na sinet niya. Basta iba pag si Zaki talagang wag lang makalimot talaga. Iba yung ano niya yung performance talaga Choke na ba to? ano niya. Wala. Parang Starter pwede. Ano ba? Yung starter. Common naman yun pero hindi siya ganun kalaking factor kay Zaki. Hindi siya lumalaban ng under prep. Talagang putang inang... Tapos, ito, may nag-comment sa atin, review nyo kasi every round, di nyo na naman dahil sa kakapost every bar, tapos may papasok kayong kung ano-ano. Men, mag-review rin kayo ng inyo. Huwag mo kamayin. Sige. Ganto. Ako mag-approach. Ay, hindi. TL. Paano ba approach sa ganyan? Positive scripting. Irate. Hindi, maganda naman yung ano niya. Maganda naman, valid naman yung point niya. Kaya lang, syempre, nag-e-enjoy kami. Nag-e-enjoy kami sa pinag-uusapan namin. Ngayon, nababalik kami sa mga kung saan-saan na sanga. Gano'n naman talaga kapag nag-e-enjoy ka sa usapan, di ba? Kaya, tsaka, hindi, pero valid yung point mo. Valid yung point niya. Kaya siguro, magkaroon ka rin ng ibang mga content na focus lang talaga sa for the review talaga. At saka magkaroon ka rin ng parang disclosure na, oy, hindi puro review to parang usapan din to like slash ganun, para hindi rin, tsaka oy, dalian mo, Saint Ice na raw. Tagalog salita. Ang pinakamalupit na disclosure, wala kaming tira dito. Hindi, isa pa. Isang sentiment. Boss, bago kayo pumunta dito, panoorin niyo na sa Flip Top. Kasi dito talaga ipopost namin. Yun lang. Okay na. Game, second round. Marami tayong naghihintay. Dinamay pa yung panahon ng gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos. Alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag-hate mo sa... Ang santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Dinamay pa yung panahon ng gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos. Alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag-hate mo sa freestyle ko, alam ko madami diyang bitches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O ihahampas kita sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya, tangina. Ito yung wakas niya, tangina. Talagang ulit-ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Sabi na Talaga pinakita niya ng freestyle talaga yun. Kulit ng leg mo no? Tots na dun. Diba? Ang malayo. Parang yung angle ni Zaki na manggugoyo ka ng tao na hindi pala freestyle yun. Pinakitaan niya ng freestyle kaya sobrang lakas. MB. Sa akin, dito parang pinapatunayan talaga ni Saint Ice yung yung freestyle, yung kung paano siya maging ready sa freestyle na yun nga lang, meron din kasing parang downside kasi parang ewan ko kung kaya niyang i-pre-med yun na yung mga parang mga bagay sa stage na may table, na may ganun yung setup. So, iniisip ko, baka si Saint Ice ready na siya dun sa mga nakikita niya na sa mga events naman, di ba, almost konti lang yung difference ng mga kung saan nakalagay yung ganito, ganyan. So, yun lang yung naisip ko. Possible, baka rin yun, may konting pre-med, pero still, yun gusto niya talagang patunayan na yung parang hindi nasaktuhan yung freestyle niya before yung sa battle. So, yun. Sa akin medyo low-key pre-med din yun. Pero sige. Props kay Saint Ice kasi sinimulan niya rin sa freestyle. Let's see. Sige. Pansin ko lang. Parang balloon sa children's party lang.
Kulit ng leg mo eh, no? Pansin ko lang. Parang balloon sa children's party lang. MMA, mag-jiu-jitsu tayo, tol. Gagawin ko yung shape ng animals. Tapos kanina, we're gonna angas talaga. Napakadilos ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos ano yun? daw ako sa Sige, Velociraptor. Velociraptor? Ano yun? Ano yun? Dinosaur yun na ano. Klase ng dinosaur. Na medyo mahaba. Okay. Ganito ba o yung kamay? So, shoutout nga pala sa 55 viewers natin. Dumarami na tayo. 51 viewers. Spatan yung t-shirt ko. T-shirt. Ashbalanom. Check nyo yung page niya sa Facebook. Order kayo. Check nyo rin yung ACRL natin. Sige, baka mabash na naman tayo. Banatan na natin. Yung bubong tulas ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Gumaganon, no? Velociraptor. Tapos bulol daw ako sa yung bubong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Style pa yun ah. Bulol. Ganda nun! Ganda. Kahit anong sabihin ko, W. Iyon talaga, freestyle talaga yun. Hindi mo masabing pre-made yun. Malinis. Ano yun? Direct hit. Yung bubong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Tangina, bulol. Yun yung sinasabi ni Looney dun sa break it down nila na parang breath of fresh air daw si Saint Ice ngayon sa lahat ng mga MC kasi nai-incorporate niya talaga yung freestyle niya sa mga rounds niya. Kaya hanga si Looney dyan kay Saint Ice. Sige, solid. Proceed tayo. Okay. Tangina, palibasa ba nung mag-freestyle? Kaya ang kitid ng bars. Alam niyo naman malakas ako mag-overtime, kaya ako mag-rap kahit unlimited hours. Galit na galit sa freestyle ko. Unlimited hours. Unlimited hours. Yan, nakuha mo na gusto. Wala ka talagang tira eh. Wala ka talagang tira. Di mo na I'm so proud, man. Ayun, yung mga... Pagkatapos na ito, may tira na tayo. Kasi hindi mo magawa yan. Bitter sa bote ko, parang yung mga dinuraan ni Rap yan. Tapos sabi mo kay Zentok, ikaw laging malakas sa chicks. Porque sa perya, nakascore ka ng panalo tsaka pink. Taga-heart ka lang ng pick, saksakan ka ng simp. Tapos mukha ka pang daga! Baka malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo, micro, parang my dwarfism. Yung size smile mo, mala iPhone 7, halos Zyto level. Yung mga ngipin mo kung magtatalunan, parang victims nung 9L level. Kaya pala poster boy ng pangil sa pangil. Mali, model to ng family planning. Subukan mo magpagawa kay Vicente ng grills. Makakabili agad siya ng Mercedes at bahay sa Executive Hills. Kaso ikaw nga pala yung the biggest! Pera! Sinusubukan pa naman kita. Sinishare ko yung reels yan palagi. Pagising ko, tangina ka, bakit link na ng Shopee? May kailangan ba tayong i-recap doon? Okay na yun, no? Bigyan na natin yun. Okay. Go. Maganda yung multi, maganda yung everything. Maganda yung mga punchline. May mga singit-singit. Sige. Sinusuportahan pa naman kita. Sinishare ko yung reels yan palagi. Pagising ko, tangina ka, bakit link na ng Shopee? Tangina, ang dami niyang hassle. Sa gabi, master ng Cytel. Sa umaga, scammer sa Viber. Pag weekday, sideline niya rider. Pag weekend, riding in tandem. Professional na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pambura. Ayun, seamless din yon. Bago siya tumalon sa kabila, tinapos sa multi niya na scatter. Nawa mo yung Donnie?
Sige nga, ulitin mo. Di ba ang haba ng multi niya? Parang mga 12 lines yun o 12 bars yun. Tapos inend niya sa scatter bilang Harlem. Bilang talon. Sideline niya rider. Yan. Pag weekend, riding in tandem. Professional na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos bounce, yun daw yung trip nitong gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament. Kritingin niya sa loyalty namin kay Enigma, pagtsupa yun kay Bossing. Wala kang honor sa game kahit nakamukha mo si Doggy. Tapos si... Honor sa game, Doggy. Ayun ba yung bagong laro ni laro, Honor of Kings? Okay. Ganun. Si Lucas daw ay puta kasi nag-PSP ng cheap pricing, ang galing. Magkano man nakuha na payment men, parehas lang trabaho, Dick Rider ka lang din. Kaya madami-dami na din na paglipatan niya na leagues. Daga nga, didikit sa may papel, mapakitaan lang ng cheese. Kaya bad juju ka sa business. Grabe magpamalas, sumali ng matira mayaman. At nang dahil sa kanya, wala nang natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt. Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Tangina, pera-pera lang pala. Kaya sumali sa torneo. Babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir Deo. Napabiktim pag yung pagkakupal na buko. Sa haba ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebatal mong Ganun ba yung sasabi mo, Donnie, na medyo hindi tugma? Oo. Nabuo, naloob. Oo. Medyo. Pero, medyo kasi lisensyado si Ice. Alam mo yun? Minsan hindi ko na rin napapansin yan. Basta siguro sobrang ganda ng angle, ng creative. Delivery. Basta so far ito nagugustuhan ko tong angle niya sa sunugan. Kupal na pabiktim pag yung pagkakupal na buko. Sa haba ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebatal mong sulat na para sa akin. At pakita mong daga ka nga pag kumagat ka na sa pain. Set up. Anong mga masasabi nyo doon, guys? May nagsusuntukan na yata dito sa live comment natin. Ang hirap. Chill lang kayo, guys. Ang hirap naman yan. Ang hirap ng round 2. Ganito. Ano bang highlights ng round 2 ni St. Ice? Yung kay St. Ice, yung freestyle niya, nasimulan niya ng sobrang ganda. Meron din siyang mid na magandang mga angles doon. At saka meron din siyang talagang ender na malupit. Maganda din ang delivery niya. Okay din. Which is ganun din si Zaki. Ano sa itong round 2? Hindi ko alam eh. Ako hindi ko alam. Hindi, pwedeng tabla. Tabla ako. Tabla ka? Tabla ko. Ikaw ba sa MB? Sa akin, personal preference ko lang, round 2, St. Ice ako. St. Ice. Yun nga, mag-iiba-iba tayo sa taste eh. So, sabi nga, nung nabanggit mo, Donnie, yung parang fresh of breath air. So, parang, parang yun yung parang, di ba parang parang mako-compare ko siya dun sa traditional at yung, hindi naman sa talagang sobrang traditional yung kay Zaki. Siyempre, may mga ini-improve din siyang mga bago, lagi siya nag-i-evolve. Pero yun dito lang sa choice ko lang or sa preference ko, mas natripan ko yung round 2 ni St. Ice. So sa akin 1-1 itong round itong so far sa atin. Ikaw, Ash? Sa akin mas trip ko yung sulat ni Zaki.
lahat papunta kay papunta kay Saint Ice. Wala nang ibang nililukuan. Si Saint Ice may ibang, bigla siyang lumiliko Sir Deo, something na ganun. Tapos para sa akin, mas may intensity yung kumbaga mas may gravity yung returns ni Zaki. Tapos kung itatapat ko yun sa freestyle ni Saint Ice, parang hindi tatapat pero hindi papantay sa sulat. Ako feeling ko lang din, naintindihan ko yun, pero kaya sobrang hirap sa akin kasi yung kay Saint Ice, sobrang lakas ng haymakers niya lalo na yung sa freestyle. Parang minsan natatabunan kasi yung mga ginawa. Tapos pangalawa ni pa siya, Zaki. Pero kaya ayoko din magsabi na mas angat si Zaki, mas angat si Saint Ice doon sa round na yun kasi may natutunan ako sa may natutunan ako kay Zaki. Creative siya So dahil doon sa round niya na yun, may nag-spark sa utak ko na putang ina nga lupit nung ganun palang style kaya naintindihan ko na gusto mo talagang sundan to si Zaki Ash kasi parang kayo ng writing parang halos kayo ng writing kind of hindi naman sobrang same pero mas naiintindihan ko ngayon yung pag kung halimbawa pagkatapos na itong battle na to pinanood ko yung battle mo talagang check mo yan anyway. May manonote ako na angas yung pagsusulat. Anyway, sige, round 3 na tayo. Ang haba na ng video natin. Gagi. Ihi na nga ako Utang ina. Anda. Kahit yung sa turntable mo na bars. Tinanda mo din yun Tama. Parang, alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Parang gagalong-galon siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganun Walang rhyme. Iyon lang. Sayang, walang rhyme. Sayang na, okay na sana yun no? Pwede na yun Gawin ng mga bata. Niya sinabi na, hindi, inalis niya na sana yung magic. Hindi, kaya niya pang i-set up yun Sayang. Yung bata, mararhyme niya pa sana, kaso bumigay. Sayang. Okay. Baka masundan niya pa ng maganda ulit. Hindi, sinigaw niya na ng tanga niya. Sa bagay. Doon na niya tinapos. Tinanda mo din yun Parang, alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Mga bata. Parang gagalong-galon siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganun Wait lang, Sayang. Tangina mo! Ikaw, hayop ka! Nung nag-aaral ka nung kinder, ilang beses ka naging repeater. Oo, ako'y breadwinner. Putang ina mo, naggulo yung punchline ko. Aray! Sayang! Sayang yun, men. Aray ko! Speaking siguro, of ito yung magiging turning point dito. Ayun! Sa mga judges. Sayang. Yun nga yung sinasabi ni Looney na may mga times sa akin na dapat spit mo na lang yung yung handa mong pyesa kaysa magkamali ka. Sayang. Nagulo yung... Hindi naabutan ni Bossing. Naabutan mo, Bossing? Sige, natin. Damn! Okay. Speaking of kanina na pag-i-stutter ni Zaki, tingnan mo. Ganun Tanga! Tangina mo! Ikaw, hayop ka! Nung nag-aaral ka nung kinder, ilang beses ka naging repeater. Oo, ako'y breadwinner. Putang ina mo, naggulo yung punchline ko. Pero, alam nyo ba na wrestler dati? Okay lang. Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Siya yung long hair. Hindi okay yun.
Sa'yo? Hindi okay yun kasi halata mo talagang nag-stumble siya eh. Pero tuloy eh. Oo, tuloy nga. Pero ano to eh. Tournament to eh. Siyempre Oo nga, sa buhay pala to. Damn. Makikita nila yan. Damn. Sige, wait lang. Sige, bigyan natin ng chance. Tuloy-tuloy natin. Sige. Pagpalagay natin. Pero kasi mabibigla ka nun sa live, no? Oo. Yan na. Gan. Siya yung long hair na may maskara. Bida-bida na maangas. Panoorin niyo yung laban niya. Binalibag siya sa Tampax. Ang angas pa ng entrance niya. Naka-face mask yan. Tas tatuan. Napakatapang. May hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker. Grabe, laugh trip. Ikaw lang yung Undertaker na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg, magpa-circumcise. Bakit sa akin mo napiling mag-career suicide? Yung katawan mo pati isip maliit yung size. Kaya kahit anong pilit, you won't reach new heights. Magkaiba tayo ng weight division. Sa akin ikaw ay helpless. Ano nga timbang mo? 65 kilos? Kaya kita i-bench press. Ikaw yung fighter ng MMA na masyadong madrama, parang writer ng MMK. Kung pinagdaanan niyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay, malamang may ginugupit ng lubid sa kisame niyo. Ang inang to, sarap batukan, nantitrip ka ba? Hindi ka lang natiran ng ulam, na-depress ka na? Kung umasta tong punyeta, parang tunay siya na boss. Pero sa simple na problema, nagka-suicidal thoughts. Nakakadiri, nagpapa-victim, OA. Yung ego niya lumalaki pero nagiging small brain. Laging imaheng pangtigasin ang ipiniportray pero litaw pa rin palagi ang pagiging snowflake. Nagkukunwaring sanay sa combat na parang Floyd. Pero in real life, isa kang spoiled brat na mama's boy. Kasi nakaasa yan sa nanay niya hanggang ngayon. Lalong kumukupal yan. Pustahan yung mga punchlines mo ngayon. Mama mo sumulat yan! Pero sabi nila, mother knows best. Di yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Di masama. Ko, Boss Donnie. Hindi. Di sa'yo malakas sa amin yun eh. Di malakas sa'yo yun ah. Lakasin ah. Hindi. Pwede kasing hindi ko naintindihan. Malakas yun or hindi ko naintindihan. Or bobo ako, ganun. Ganun lang. Hindi, ganda. Yun isa pa yun. Transition na naman, no? Kasi mama angle, sas bilang. Oo. Your mother knows best. Kilala niya ako. Ibig sabihin, ako yung best. Your mother knows best. Okay. Akala ko kasi magbabatas siya na kinantot yung nanay. Ganun nasa utak ko eh. Malayo ka na. Your mother knows best pala. Oo. Di ba kasabihan yun? Your mother knows best. Anyway, sige. Mother knows best. Knows Di best. yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Di masamang humingi sa parent. Kung minorde o nasa 22 ka pa, ang kaso na natili kang dependent, ang ina mo magte-34 ka na. Alagaing nakakabwisit, nakakadiri yung trip. Di mo pa na-experience bumili ng sarili mong brief. Inaasa sa nanay, pangangailangan ng lakas mang uto. Sa jiu-jitsu mo pa lamang naranasang magbanat na buto. Nananalangin maging great, kaso lame siya na battler. Walang pag-asa na ma-save, nasa grave ka na after. Alam kong malakas ang iyong faith, pagpe-pray ay na master. Pero etong tandaan mo, saint, not all prayers are answered. Kaya maganda ka ng maolats. Magpaawa na sa judges. Lalamang ka lang sa oras. Ako lalamang sa punches. Kariray magda-downward spiral. Determination mo ay sayang. Ito ang final destination mo habang destination ko ay finals. At nadibang ko na yung Sige, tuloy. Sorry. destination mo ay sayang. Ito ang final destination mo habang destination ko ay finals. At nadibang ko na yung style netong nerdo na spoiled. Kaya lusaw ngayon tong ice.
Aking pen umapoy. Puro trash at panay hype. Itong saint yung abnoy. Ako slant yung mga rhymes. Pero straight to the point. Kita mo sa mukha niya na putang ina, angas na. Grabe. Shoutout nga pala sa 63 viewers na. Pinakamataas na natin to, men. 63 viewers. Oo. Check nyo Ash Balanom shirt. Check nyo sa Facebook page Available niya. sa black and white. Yun available siya sa black and white. Makapal Check nyo yan. lang siya sa quality yung ano niyan, yung pagkakagawa. 70 viewers na tayo, men! Milestone. 70 na! Screenshot. Anyway. Screenshot. So, yun. Chill lang yung mga nasa comment section. May nag-online rambulan na sa comment section natin. Pero, sige. Damn. Lakas nun, par. Iba. May ano lang, may isang slip up. Pero, feeling ko cancel eh. Cancel yung slip up. Paano mo ba, ikaw, Ash, since na, siyempre parang, pwede ba sabihin na nilulook up mo si Zaki in a way? Oo, nilook up ko yun si Zaki. Ayun, ikaw, paano mo siya parang yung assessment mo dun sa parang first rebuttals niya? Okay lang. Ay kaso, yun nga eh, mayroong medyo failed na rebuttal kasi nga hindi niya natugma. Pero maganda yung intro niya doon, na-diffuse niya yung freestyle. Pero not totally. Tapos may slip up siya na intro. Pero kasi bawi sa gitna hanggang padulo. Para sa akin, bawi eh. Nahatak na, no? Unless, sobrang solid ng third ni Saint Ice na tabon. Diba? Grabe. Grabe rin yung live viewers natin, pre. 80 na tayo. Let's go. Pati, baratan mo para maba. Hindi, nagmamadali na nga tol eh. Sabi, bilisan nyo na. Para, alam mo, kaya ka time kasi, gusto kong, kasi di ba ang boto ko sa round 1 si Zaki. Tapos tumabla ako. Tapos dito naman sa round 3 ni Zaki. May siya, may parang may sa nanonood ako, merong effect sa akin na pag pag nag-slip up ka sa una, parang kailangan mo muna akong dalhin sa sapat na mapaniwala mo ko na okay, matabunan mo yung slip up mo na yun, which is nagawa ni Zaki. Kaya maganda yung ender niya, maganda yung ender niya. Pero ang trend niya sa akin is ito yung pinakamahina niyang round. Sa'yo? Which is naging pababa yung performance niya na naiintindihan ko kung bakit gano'n na naging result. Wait lang, ito may nabasa ako sa comments. Recycle daw yung Final Destination tsaka Destination Finals. Ano siya, parang nabanggit siya ni GL sa laban nila sa semis. Pero dito, iba yung laro. Parang ginamit niya diniin niya na Final Destination to, tsaka recently lang din lumabas yung Final Destination. Diba? Ang naalala ko kay GL, sinabi kasi ni GL nun, ito na yung final destination mo. Kumbaga, dito ka na magtatapos. Tapos, ang destination ko, finals. Tapos, parang ang dating kasi nito, final destination na dito ka yung hindi mo matatakasan. Something like that. Yung Final Destination movie, dun yung na-observe ko eh. Tapos, samantalang ako, destination ko, final. Same ng wordplay, pero iba ng thought. Sa akin. Ako excited ako marinig si Saint Ice. Saint Ice tayo, par. Sige. On the spot. Paano yung excitement? Gege.
Pag nag-100 viewers tayo, Magpapagcash ka. Ano? wala tayong Gcash, wala tayong tira. 87 na! Ay, 90 na pala tayo kanina. Nag-90 pala kanina yata. So, sana mag-100. Pa-100 din nyo lang kami para milestone to. Sige. Para sa buhay ng mga walang tira. Mahaba pa yung video. May 20 Mahaba pa. Sige. Napaka-bobo mag-write. Kita mo nga yung t-shirt no? Pakita mo nga. I don't smoke, but I'ma smoke you tonight. Diba? Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung naka-real jokes, nakahanda na punda mo. Isa pa. Natakpan nyo kasi dibdib niya eh. Tangina mo, tamad ka magsulat! Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Outdoor boys, paru-paro G, ba't adan? Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Ito yung champion na sunugan. Sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! Men! Ayun. Wala! Yun! Takti! Ito na yun, men! Wala! Men! Ito yun! Ang kate. Nako po. Parang ano, no? Saludo rin si Zaki. Grabe! Ayun pa yun. Parang ibig ko sabihin sa'yo kanina, Ash, na kapag nagbigay ka ng validation sa kalaban mo, ibig sabihin talagang nakikita kasi ng tao yan eh. Yung gesture mo sa tapat ng tao, makikita kaya mas lalong lalakas talaga yung linya, mas lalong lalakas yung haymaker. Tingnan mo ang ingay ng tao. Grabe! 92 na tayo! Hindi ko inasahan yun. 8 na lang! Kala ko tapos na. Abutin nyo naman kami. Pero sobrang grabe, men. Akala ko sa naririnig ko sa headset ko, parang umuulan sa ata sa inyo, sa kung saan. Hindi. Yun nga rin yung pinagtataka ko. Ikala ko nagka-problema yung audio ng flip top. Yun pala. Talaga yun sa live. Yun. Woo! Pang thumbnail. Sabay. 1, 2, 3. Grabe yun. Mutik nun. Woo! Ang init nun. Gitna. Ano? Sinasabi Recover na? Na-incorporate ni Saint Ice yung freestyle niya sa lahat. Grabe. I mean, si Batang Rebelde ganun din. Pero ito halos every round. Okay. Grabe. Hindi, ang isa pa, nagpalakas doon. Kanina pa din i-disprove ni Zaki yung freestyle ability ni Saint Ice. Binitawan mo ng... Tapos yung ulan, bumagsak lang, tapos nawala. Para nawala ba? Oo. Sobrang sakto. Tapos naano niya pa sa sunugan. Oo nga. Sige, game na. Focus na. Mahaba na. Galit na naman sila. Isa pa. Nga. Itin mo nga yun, Ash. Ayun o. Ito. Nanggaling siya sa Anway. Sige na nga. Nakakalimutan na natin eh. Sound! Diba? Itong champion na sunugan! Yan o. Sa akin lapnos! Hindi. Balik tayo konti. Isa pa. Natakpan nyo kasi dibdib niya. Sige pa. Yan na. Tangina mo, tamad ka magsulat!
Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Yan na. Outdoor boys, paru-paro G, ba't adan. Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko, sumasapay na sa akin ang Diyos! Grabe. Pati si Enigma, oh. Phenomenal. Wala tayong magagawa, sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. O kaya, paborito niyan, di ba may bagyo, paborito niyan, yung estilo na disaster. Pero hindi yung battle rapper. Sadyang panay trahedya at sakuna yung mga trip nitong i-angle. Ocean Gate, yung bagyo, paglibre ng Jollibee ni Yangwan. Sobrang pilit mag-construct, yung ender niya, gumuhong building dun sa Thailand. Talagang out of this world. Sige na, Zach, ikaw na pinakamalakas manood ng Claro the Third. Hindi alam ni Bossing. Ganyan pa na mga trip mo, tap. Hindi, wag na tayo mag-explain. Hindi pa rin ako Hindi pa rin ako maka-recover dun eh. Saan naman ka malaking manood ng Claro the Third? Ganyan pa na mga trip mong topic? Saan naman ka malaking tsunami sa ilog Pasig tapos kumain ka ng diaper na parang merong rabies? Sarap na itong hagis. Kasi kung si Apex A to Z, ito si Z to A. Paatras na lamang letra na kahit sino pwedeng tamaan, mga sapak niyan arboleda. Babagalan, aangasan, kaya kala nyo effective. Kahit habaan, patugmaan, mga banat mo generic. Stereotypical battle MC, yung hulmahan El Cabron. Brad Pitt dun sa 7, ulong yan ay dekahon. Nabola mo lang sila sa yung call center accent at makulit na rhyming mostly. Hindi ka dark horse ng tournament, ikaw ay one-trick pony. Kasi yung kupal style ay flavor of the month, na pag may bagong nauso ay lulutang na, overrated lang pala. At alam mo yan, kaya ka laging madaming pre-med para sa relay magawang mapagtanggol, habang ako, laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol. Laging bago binabagsak ko sa lamesa na parang Dudley's. Vince McMahon, ipay nyo lang, siya ay handang mag-askis. Fedor Emelianenko, ako taga-balagbag ng fanpics. Alpabeto na griego, sa dulo wala na yang Z. Panay, kapin, patay, lait, lagi. Kumpara mo sa akin, kayang gawing mabangis na topic, patay angle, kahit battle water. Sino ngayon sa amin mas well-rounded battle rapper? Hindi ikaw. Ikaw ang dahilan kung ba't tingin nila sa sining natin ay panay sigaw at laitan. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Katuloy natin ang judging. Versikulo 30. Hindi, sige. Sa atin muna. Shit. MB, alam ko may naiisip ka, MB. May hindi tugma lang yung isa yung may Z. Yung kanina. Doon ako parang sobrang ganda na nung setup. Ganda, di ba? Yung yun lang. The rest sobrang solid ng ewan ko. Hindi ko sure kung yun nga, dito naman parang ano ba? Hirap. Hindi, wag din natin i-judge. Tol, wag din natin i-judge. Oo. Kasi sobrang tindi nun. Okay na yan na nag-enjoy tayo. Sobrang intindi nun. Wala na, ayoko na.
Zaki versus St. Ice, mag-ice pang beses para sa kanilang pareho, para sa performance na yun. Napaka-solid na laban. First time lang din may ganong klaseng technical difficulties na inano tayo ng ulan. Pero ang boto ng Horado, advancing sa isa buhay, 4-3. Wait lang, yung rounds, sino mas mahaba? Halos tabla lang, pre. 2-4, 4... Actually, mahaba yung kay Zaki. Kay Zaki nga. Sa Riba... Hindi, ano lang, plus minus na lang. Konti lang, oo. Minimal lang naman yung ano. Dem? Mag-iay para kay St. Ice. Check na natin judges. May call out kaya to? Ay, meron pala. Ayan, yan. Yo! May gusto lang ako sabihin. Video kayo, ha? Yo, salamat sa inyo lahat. Sobrang sama ng panahon, men. Salamat, palakpakan nyo sariling yo. May gusto lang ako sabihin. Bumili kayo ng Baby Jack at pray for us. Sapa. Slack. Gusto ko lang mag-good luck kay Katana at Carlito kasi walang talab yung fatality ni Scorpion o fans ni Katana pag natapat na kay Sub-Zero. Mortal Kombat. Ito, check na lang. Kanya-kanyang nood na lang ng judging. Check na lang natin sino yung mga bumoto kung kanino. Okay? Sige. Para di na ma-extend. Tsaka round talaga yun. Yun, St. Ice. St. Ice. St. Ice. Cruz. Okay. Uy, si Bagsik. Uy, si Crazy Punch. No, Bagsik, Paris yung pasapok doon. Bumoto kayo. Tsaka sulat nila pareho lang. Pero yun nga, yung round 2 sa round 3, yun, yung Freezer ni Ice yung lumamang doon. Ice. Yo, okay, isa ako sa mga bumoto kayo sa akin. Okay na. Hindi ganun kalakas yung round. Battle of the night so far. Siguro, round 1. Pero talking about linis, pati sa punto, gusto niya sabihin, binoto ko si Zaki. All to na. Si Flick G ang ano. Ay! Si Flick G. Pakinggan natin, sasabihin ni Flick G. Sige. Yun yung literal na sumabay sa panahon no? Yun, no? Tindi nun. Round 1, binigay ko kay Zaki. Okay, Pareho tayo. maganda yung banat nila, pero mas maganda yung ender ni Zaki, tsaka mas malakas yung patama sa round 1. Round 2, kala ko Zaki na, pero okay din yung rebuttal ni Zaki doon. Mas direct kay St. Ice, pang isa buhay. Hukay na hukay niya talaga yung katawan ni St. Ice, pero galing nung scratch reference kanina. Tapos burado lahat ng, hindi naman burado lahat, burado yung ibang rebuttals ni Zaki doon. Tsaka burado rin yung ibang materials ni Zaki doon sa binitawan ni St. Ice, kaya napa St. Ice ako sa round 2. Then round 3 naman, typical na Zaki, malakas lahat. Punches per punches, ang daming punch, lakas ng materials, pero walang iya din yung freestyle sa gitna ni St. Ice. Tapos pareha silang may malakas na materials, paraging bago, pero yung level of difficulty bibigay ko kay St. Ice. Ibang klase yun. Mahirap magsingit ng freestyle sa gitna, tapos ibabalik ka sa sulat mo. So, sobrang dikit lang, kahit sino pwede manalo, pero preference ko, St. Ice. Ay, isa pa pala? Wait lang. Fruz, Bagsik, si pangatlo. Plasma, Goryo, si Flick G. Tapos si Flick G. Class G. Ba't 6? Hindi, baka 7. Baka may isa pa. Ayaw nga pala. 7 judge pala. Yung round 1. So, sobrang dikit lang, kahit sino pwede manalo, pero preference ko, St. Ice. Class G, no? Isa ko sa bumoto kay St. Ice. Okay, yun na. Tapos na. Binoto yung St. Ice. Sino isa pa? Ang haba ng paliwanag mo. Si Shaboy. Ay, si Shaboy! Zaki siya, Zaki. Okay. Okay na siguro yun, tol. Marami nang galit sa atin. Nagmamarunong tayo. Hindi nila binabasa yung nasa ibabaw ng Wala namang tira.
Ano, yung mga Huwag mo iba, kawayan. yung iba, sariling panood nyo na lang para panoorin nyo na lang. Papanoorin din namin yan, huwag kayong mag-alala. Kanya-kanyang time na lang. Dito, in-enjoy lang talaga namin, par. Sobrang solid. Yun. Tsaka congrats sa milestone, boss. At congrats din sa atin lahat. Anyway, may sabihin pa ba tayo? Pati. Wala na siguro. Ayun. Hindi, ano lang, siguro. Nag-enjoy ako dun sa battle na. At saka ako nag-enjoy din ako sa inyong dalawa ulit. And ano naman pag gusto ko kapag nandito si Ash kasi na-explain niya yung mga hindi natin alam na mga elements ng rap battle na hindi naaabot ng regular viewer like ako siya kasi MB. Kaya doon naman sa address ko lang din kung inaaway ba nila tayo sa sa comment? Medyo nung onte. Pero may mga nagtatanggol sa atin. Salamat. Oo. Kasi okay. Ewan ko ba sa mga yan? Well, ako ang point of view ko diyan is nag-enjoy tayo eh. Dapat unapologetic din tayo tayong tatlo. Unapologetic din dapat tayo sa mga opinion niya mga yan kasi at the end of the day subjective yung opinion nila yan eh. Kaya kung hindi sila nag-enjoy baka hindi na lang sila bumalik. Pero kapag nag-enjoy sila babalik. Magiging regular to guys ang aming videos. Yun. Kung kaya every other day no. Review tayo ng review. Yeah, maraming salamat sa mga sumuporta dyan. Maraming salamat sa inyo. Supportahan nyo Ash Balanom, Facebook page, YouTube, ACRL nga pala, may mga parating tayong laban dyan. So yun, Ash, take the floor. Alright. Maraming salamat sa inyong lahat. Take the floor. Sana na-enjoy nyo yun. At kita-kits pa tayo sa mga susunod nating uploads. Yun lamang. Maraming salamat.